Hindi natin mapahindian ang mga estudyanteng mag-aaral mula sa Occidental Mindoro State College na nasa ilalim ng kursong BS Development Communication. Bagamat halos lahat ng mga media practitioner ay na-interview na nila, isang malaking karangalan pa rin para sa akin na mapabilang. Dahil ito umano ay isa sa requirements para sa kanilang final exam. Sila po ay ikatlong grupo na nag-interview sa inyong abang lingkod, kung kaya't muli ibinilang ko po sila sa aking special report. Tara, panoorin po natin sina Mark Lexter Pamposa, Angel Ann Aningat, Lodrian Serna, Azel Fortunado bilang mga interviewer. At kasama sa kanilang grupo sina Nicole Saulong, Arceline Canyelete, Hamil Aniban, Ledwin Angelo Cabilan at Tristan Ramos na pawang Section 2G. Hello guys! Ngayon ay kasama natin si Sir Marcelo Raro na ating kakapanayamin at tayo ay may inihandang mga iilang tanong para sa kanya. Ako si Mark Lexter D. Pamposa from Occidental Mindoro State College, BSDC 2G. At ako naman si Angel Aninga, BSDC 2G. At ako naman po si Lodrian P. Serna, BSDC 2G. At ako naman po si Asian Faye Fortunato, BSDC 2G. Ako naman po si GC2D. Puro GC2D. Okay, sige. So yung una pong tanong namin ay ano-ano po yung mga challenges na nararanasan po ninyo bilang journalist po? Marami, pero sa panahon ngayon ay siyempre ang challenges namin yung right information. Number one yan, kasi being a journalist, I've been in this industry for almost 35 years. So 35 taon na sa broadcasting at sa reporting sa larangan na ito. Ang pinakamahirap na talagang challenges sa amin yung maghayag ng totoong balita, no? Kasi doon nakasalalay yung aming trabaho rin, no? Yeah, sa akin kasi passion to, hindi trabaho, pero passion. Ano yan? Marami na yung mga nagkakalat ng mga balita sa present situation natin na talaga naman para sa amin ay nagugulat din kami, nalulungkot, sapagkat yung kaya nga meron tayong tinatawag na freedom of expression and yung tinatawag natin na freedom of yung information. So ang tao, kinakailangan nila ng malayang impormasyon na makukuha. At dahil kami ay nasa fourth state kung tawagin, the judicial, the executive, the legislative, and we are the fourth state at yung community. Kaya lima yan eh. So, yung community, naghahanap yan ng balita kung ano nangyayari dito sa tatlong ito, sa executive, legislative, and judiciary. At ang tanging middleman o yung media, nasa middle, ay itong aming mga trabaho na nagbibigay ng impormasyon dito sa community. So, nandoon tayo ngayon sa critical na mga misinformation. Yan ang problema ngayon, no? Maraming mga misinformation na nangyayari. So yun ang aming talagang nagiging problema na kinakaharap sa ngayon. Kaya na kami talaga naman, being the traditional media, we have to see the facts, both sides. Pero siyempre hindi namin nilalagay ang aming sariling opinion doon because that's the story na kailangan ng tao. Ito naman po, ano po ang pananaw nyo sa freedom of the press at paano ito na ipapakita sa inyong trabaho dito sa San Jose? Okay, freedom of the press. Freedom of the press ay yan ay nasa article ng ating Bill of Rights, no, sa Constitution. So freedom of expression, freedom of ano yan, you know. So freedom of the press, kuminsan kasi ano yan eh, ito yung kalayaan na tayo'y maghayag, no? Maghayag ng anumang balita, katotohanan. Pero ang nagiging ano yan, abuso pa rin. Nakaabuso. Kasi halimbawa ako, sabi kong ganyan, itong salamin na ito ay kulay blue. Di ba? Sabi kulay blue.
Bakit ko sasabihin blue ito ay samantalang ito ay pula na may halong itim, di ba? So that's it, no? Yung pagiging yung malaya kong maghayag, mali naman ang sinasabi ko. So yan abuse yan, no? So yan ang tinatawag na yung sa freedom of the press, yung kalayaan namin magsalita na kami mismo ang sumisira. Kasi yan, di ba? So kaya meron diyang bumabalot na mga dapat namin panuntunan. Kaya nga, hindi kami basta-basta magiging isang mamamahayag na katulad ko. Bago ako naging mamamahayag, kinakailangan mag-undergo ako ng mga training and seminars at dumaan ako sa isang examination which is conducted by the KBP. No? So, 1993 ako nag-run, no? Nakapasa ako, nagkaroon ako ng accreditation from KBP as accredited announcer, broadcaster, reporter, yung mga yan. So, yun, doon naman kami na natatali na hindi kami basta-basta, hindi natin basta-basta rin magagamit yung freedom of the press. No? Kasi that's the papasok yung freedom of expression. Yung freedom of the press namin, hindi namin pwedeng gamitin sa kasi tao nakikinig di ba? Ganun yun. Pinakamababaw yun, ha? Bilang journalist po, ano po ang ginagawa niyo upang maiwasan ang pagiging bias sa pagbabalita? Siyempre, truthfulness pa rin. Kasi we are abide by the code of ethics. Meron kaming ethical standard na sinusunod sa ilalim ng kabisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Once na you're the member of the KBP, kaya tanong KBP member po ba kayo? Pag hindi sila KBP member, so they are not abide by tinatawag nating standard, no, ng KBP o yung code of ethics. So, okay lang kasi hindi ka naman member eh. So you can go, no? Pero meron tayong mga organization ng katulad ng journalist, ng iba't ibang mga organization ng media, meron silang iba't ibang mga code of ethics, no? Na kinakailangan kasi hindi naman pwede ka magtayo lang ng isang organization na iyan ka na wala ka namang sinusunod na etiketa, di ba? Kasi wala sabog at wala kang aasahang totoo doon, no? At nakakatakot, no? Yun. Kasi they can strike, they can tell whatever they want, pero wala silang pananagutan, di ba? Ang mangyayari lang, ibabas ka na lang sa media or tututuan ka ng media, katulad ng halimbawa, may nag-post to. Itong kalsada na ito ay sirang-sira na. Hindi ang tao naman, yun lang, sinabi mo ha. Ano ang intention mo? Wala ka namang binigyan na detalye. Di ba? Di lumalabas, maninira ka lang. Di ba? Pero gugustuhin ng tao. Kasi gusto ng tao yung gano'n lang, di ba? Talaga makikita mo ilang views. Di ba? Pero pag totoong balita na medyo hirap na makakuha ng mga views, then iba yung sinabi doon sa kanila. Mga gano'n. Okay? Kaya kailangan para yung truthfulness ng balita, kailangan we are abide by our code of ethics, ethical standard. Yan. Hindi kami basta-basta nagsusulat ng balita. No? You see to it na both sides ay nakuha namin. Kung hindi man namin nakuha yung isang side, huwag ka magkomentaryo, huwag ka magbibigay ng pahayag tungkol sa sarili mong opinion. Hintayin mo yung kanya magiging sasabihin naman kung may sino man nasangkot. Kasi sa paggagawa ng balita, dalawang coins yan, dalawang mukha lagi yan. Kapag ako nagbalita, yung kalahati natutuwa, yung kalahati nagagalit. Ganun lang yan. Okay? Sa pang-apat naman po ito. So, sa panahon po natin ngayon is marami na yung naninira ng mga pangalan, lalo na may mga taong sinisiraan. So, sa paano niyo po pinapangalagaan yung integridad ng inyong pangalan laban sa fake news o maling impormasyon? Kaya hindi kami sumasawsaw dyan because of the social media. Yan ang sobrang kalayaan sa social media, itong si Meta, itong Facebook, itong Instagram, itong TikTok, itong
na mga platform sa media ay talagang mahirap. Kaya nga kami pumapasok na kami mga nasa mainstream media, pumapasok kami doon sa kanilang mundo. So social media, pumapasok na kami sa social media, di ba? Napapansin nyo, nagbabalita na rin kami sa social media. In spite na kami nasa mainstream, bakit? Kasi gusto rin namin ma-reach out yung nasa social media. Kasi nandun nagkakalat ang mga fake news. Di ba? Oh, ganun yan. Kasi ang mahirap no, pag na-inject na sa sa Gen Z, kung tawagin natin, ay talagang iba ang dating, di ba? Kasi naniniwala. Pero mayroon akong nakikita ngayon ng mga Gen Z na talagang very, kumbaga malawak yung pangunawa, nasasagot na niya eh. Nakakasagot sila, ay hindi naman yan ang totoo. Bakit? Sila nakakapag-analyze, no? O, ganun yan. Dati ang gumagawa lang nun yung mga komentarista like me, naging komentarista ako, naging reporter, naging sa broadcast industry. So, rin kami, nagaganyan kami noon. Pero, kami ay hindi katulad ngayon na kahit na siraan mo pa yung pangalan, wala lang. Di ba? Kasi kami pag siniraan mo kami ng pangalan mo, pag nagkamali kami ng pangalan, didemanda kagad kami. At anong ididemanda? Pag dinimanda kami, rereklamo kami sa KBB, tanggal ang lisensya ko. I cannot go on air anymore. Kasi pilot of the airways eh. Kasi ikaw pag pupunta ka sa station, magsasalita ka, hahanapan ka ng station manager o ng company, meron ka bang KBB license accreditation? Pag wala nun, you cannot go on air. Kaya hindi ka pwede magsalita sa radyo. Ang tawag sa iyo doon, kapag ka nagsalita ka naman sa radyo, ang tawag naman sa iyo, kung wala ka naman KBB accreditation, ang tawag sa resource person. At liable dyan yung station naman. Kapag may nabanggit ka doon ng pangit na salita na nakasira ng tao, ang mananagot yung station. Maaaring ipasara yung station, maaaring reklamo. May cyber libel naman tayo pagdating sa social media. Di ba? Ganun yun. Kaya, napakahirap talaga. Pang-last pa lang tanong ay, ano po yung maipapayo ninyo sa mga DELCOM students na magiging journalist po pa ng araw? Talaga? May mga journalist din may mga DELCOM students na gusto rin magiging journalist pa ng araw. Kasi alam niyo naman yan. Kasi alam niyo, sa ngayon, ay parang lahat DELCOM eh. Ay nako, kumbaga sa ngayon nasa palengke na tayo buy one take one na yan no? Ikaw, hindi mo naman kailangan pumunta ka lang sa social, sa sa page mo. Maglagay ka ng page mo, maglagay ka ng excuse me. Eto ngayon, dito tayo ngayon, ganyan, hello guys, ganito. Eto ngayon, si ganito, di ba nakakapag-report kayo, di ba? So, ang daming views. But, the difference between between the media practitioner at doon sa mga nasa social media, ay kayo ay gusto nyo pumasok doon sa social, sa media, bilang media practitioner. So unang-una, siyempre, dedication, truthfulness, at sa media ay napakalaki ang corruption din. Kaya doon din kumanda. May corruption, malaki ang corruption sa media. Kaya kung minsan may makikita kayo meron talagang behind the scene no? Pero may papayo ko sa inyo, kaaral lang kayo, be true to yourself, tapos ipasan nyo muna, tapos gandahan nyo ang boses ninyo, tapos maging hasain nyo yung sarili nyo. Kasi sa school hindi tinuturo ito, sa field ninyo makikita. Ako hindi naman ako nag-aral ng journalism. ACE ako. Di paano yan? Di ba? Nakita lang ako ni Franz Caroline J. Ablog noon, ang ganda daw ng boses ko. Ginawa akong tapos nag-report, tinuruan kami mag-report. Yun hanggang doon na nahasa na. Tapos nag-aral na ako ng sa Baybado Books,
Nag-aaral ako ng journalism, etiquettes, code of ethics ng journalism, yun ang pinaka-importante. Yun lang. At mag-graduate sana kayo na talaga sa media kayo pumasok. Hindi naman porque sa media mainstream, sa radyo, sa television, hindi. Pero itong pumasok sa mga opisina ngayon sa mga opisina ng gobyerno, information officer, mga ganoon ang trabaho niya. So lahat ng mga kumpanya ngayon meron mga tinatawag na information officer at doon kayo tumutok. Okay? Sana mag-graduate kayo at may natutunan din kayo sa akin. Salamat naman kung meron. Okay? Paano gagawin nyo ulit? So ayun, napakinggan natin yung napakagandang mga kasagutan ni Sir Marcelo Raro. Thank you po sir sa time, sa effort, at sa pagpapaunlak po sa amin para kayo ay ma-interview. Kasi kung hindi kayo mga estudyante, hindi ko kayo sipon. Siputin. Okay, thank you. So ito yung mga DevCom student ng OMNC, Occidental Mindoro State College, na ngayon ay isa ng magiging pamosong universidad. Ayan, okay. So shout out na kayo. Shout out na. Shout out sa BSDC 2G. Ayan. Shout out. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Shout out po naman. Shout out. Shout out kay mama. Shout out kay mama. Shout out kay mama. Dahil mo sa TV. Okay, sige, thank you. Sa girlfriend mo. Sunod na lang ako. Sino pangalan kayo mo? Sila ang mga bagong henerasyon na nangangarap na mapabilang sa mundo o industriya ng journalism o media. Nawain makatulong ako sa paghubog sa kanilang mga pangarap. Muli, manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating RMN Network News Nationwide, sa ating pong FB page at sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo po, at your service.